Magandang araw. Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang ang mga mensahe at propesya para sa mga huling araw ay makarating sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Ang hangin ay mabigat, ang langit ay tila naghihintay. Sa bawat sulok ng mundo, may mga tinig na nagmamadali at may mga puso na nanghihina. Ang isang sinaunang babala ng banal na kasulatan ay bumabalik na parang kidlat sa gabi at sa gitna ng kaguluhan ng panahon, may mga aral na kailangang marinig muli. Sa aklat ng pahayag, ang iglesia sa Tiatira ay sinalaysay na nag-iwan ng landas ng katotohanan at lumakad sa landas ng kasinungalingan. Ang kasaysayan na iyon ay hindi lamang liham sa sinaunang simbahan. Ito ay buhay na patotoo sa tahimik na pag-usbong ng mga pinunong nagpakitang tao. Mga aral na kumikinang sa labas, ngunit nagtatago ng anino sa loob. Sa harap ng ganitong kapaligiran, ang mensahe na ito ay hindi basta kwento. Ito ay isang sigaw mula sa kasaysayan at espiritual na propesiya, isang paalala na ang mga nagsisikap magpahayag ng liwanag ay dapat maging maingat sa anino na nagahari sa paligid nila. Ellen G. White, sa kanyang prophetic manuscript, ay nagsiwalat ng isang babala na marami ang nag-aangat bilang guro at tagapagturo, ngunit nagdadala ang pala ng dilim sa puso ng mga naghahanap ng katotohanan. Siya mismo ang sumulat, Ellen White, sa Manuscript Releases, Tomo 11. Ang mga maling teorya ay hahaluan sa bawat yugto ng karanasan at itataguyod ng may kataimtiman ni Satanas upang mabihag ang isipan ng bawat kaluluwa na hindi nakaugat at nakabatay sa ganap na kaalaman sa mga sagradong prinsipyo ng salita. Sa mismong kalagitnaan natin ay lilitaw ang mga bulaang guro na makikinig sa mga mapang-akit na espiritu na ang mga doktrina ay nagmula kay Satanas. Ang mga gurong ito ay aakit ng mga alagad palayo sa kanilang sarili. Hindi nila namamalayan. Gagamit sila ng mga mapang-akit na salita at gagawa ng mahusay na mga maling paglalarawan ng may mapangakit na taktika. Dama natin ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ito isang pangkaraniwang babala. Ito ay isang sigaw laban sa mga tinig na nagtataglay ng karisma. Ngunit nagtatago ng kasinungalingan sa ilalim ng sarili nilang katiyakan. Ang mga aral na ito ay hindi lamang mga salita sa papel. Ito ay mga pahiwatig na sumasalamin sa isang mas malalim na realidad kung saan ang mga puso ng tao ay madaling mamali at mawala sa liwanag. Sa isang sulok ng kasaysayan, ang iglesia sa Tiatira ay binalaan dahil sa pagtanggap sa mga aral na hindi ayon sa tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ay paalala na ang sinumang sumusunod sa mga maling guro ay hindi lamang nawawala sa tamang landas, kundi unti-unting nilulunod sa dilim na kanilang pinili. Ngunit saan tayo nagmumula sa ganitong dilim? Ang sagot ay simple at tahimik. Ang salitang banal ang nagbibigay liwanag sa mga landas natin. Ang bawat puso na nananatiling nakaugat sa salita ng Diyos ay hindi basta maliligaw ng mga teorya at haka-haka. Sa kaniyang sulat, si Ellen G. White ay malinaw na nagbababala laban sa kapangyarihan ng mga doktrinang hindi batay sa salita, doktrinang nagmumula sa mga espiritong mapanlinlang. Ang mga guru na ito, anuman ang kanilang porma, ay nag-aanyaya ng pansin sa sarili nilang kapangyarihan, hindi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, ang mga salitang ito ay parang tinig sa gitna ng isang bagyo. Ito ay hindi isang pagpuna lamang. Ito ay paanyaya, isang panawagan na hanapin ang katotohanan sa salita ng Diyos at huwag hayaang madala ng mga teoryang nagtatago sa likod ng liwanag. Ang kalangitan ay hindi tahimik. Ang mga alaala at mga hudyat ng dakilang digmaan sa espiritu ay siksik sa bawat puso na nagnanais makita ang liwanag. Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, may mga panahon na ang mga aral ay hindi lamang tinanggap, kundi pinagyaman at tinangkilik. Ngunit may mga panahon din na tinanggap ang mga aral na hindi galing sa liwanag, kundi mula sa mga anino na nagtatago sa ilalim ng malaliwanag na porma.
habang ang sanlibutan ay patuloy na umuusbong, ang mga tinig ng mga guro at mga pinuno ay lumalakas. Ngunit hindi lahat ng tinig ay nagmula sa dakilang pinagmumulan ng liwanag. Sa mga dakong ito, ang spiritual na digmaan ay hindi na isang malabong konsepto. Ito ay isang konkretong realidad. Ellen G. White, sa kanyang malinaw na babala tungkol sa mga tagapagturo na nagmumula sa gitna ng bayan ng Diyos, ay sumulat. Ellen White sa Manuscript Releases, Tomo 11. Sa gitna mismo natin ay lilitaw ang mga bulaang guro na makikinig sa mga mapanghikayat na espiritu na ang mga doktrina ay nagmula kay Satanas. Ang mga salitang ito ay hindi simpleng titik sa pahina. Ito ay isang malalim na sigaw mula sa tanikala ng kasaysayan, isang babala na kahit sa gitna ng mga pinakabanal na komunidad, may mga aral na magmumukhang liwanag ngunit nagdadala ng kadiliman sa mga puso ng mga naghahanap ng katotohanan. Ang mga nagtataglay ng karisma at tiwala sa sarili ay maaaring mag-alok ng aral na maganda ang tunog, ngunit ang pinagmumulan nito ay hindi ang banal na salita. Sa kanyang pag-alala sa mga tinig na nagkakalat ng maling teorya, si Ellen G. White ay sumulat din tungkol sa paraan ng mga ito. Ellen White sa Manuscript Releases, Tomo 11, ang mga maling teorya ay mahahalo sa bawat yugto ng karanasan at itataguyod ng may kataimtiman ni Satanas upang mabihag ang isipan ng bawat kaluluwa na hindi nakaugat at nakabatay sa ganap na kaalaman sa mga sagradong prinsipyo ng salita. Sa isang panahon na marami ang naghahanap ng espiritual na kasagutan, ang mga maling aral na ito ay hindi basta nagmumula sa ignoransya. Sila ay inihahandog sa pinaka-pinalamutian at kaakit-akit na paraan. Ang mga ito ay may malumanay na salita, mga pangako ng kaligtasan na hindi talaga nakaugat sa salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit binalaan tayo na ang mga maling tagapagturo ay hindi palaging nagmumukhang mali. Sila ay nagtatago sa perpektong anyo ng liwanag, ngunit ang kanilang puso ay nagmumula sa anino. Ang salita ng Diyos mismo ang nagbibigay turo kung paano makilala ang ganitong mga anino. Sa sulat ng testamento, ang mga nais magturo ay dapat suriin batay sa bunga ng kanilang mga aral, hindi lamang sa kakintab ng kanilang mga salita. Ang tunay na liwanag ay nagmumula sa banal na kasulatan at ito ang maging batayan ng lahat ng turo. Sa gitna ng ganitong digmaan ng mga tinig, ang bawat puso ay tinatawag na maging maalalahanin at masigasig sa pag-ugnat sa salita ng Diyos. Ang bawat puso na hindi nakaugat sa matibay na pundasyon ng salita ay madaling madadala sa landas ng dilim at pagkakamali. Ang babalang ito ni Ellen White ay hindi lamang pansamantalang pangyayari sa isang sulok ng kasaysayan. Ito ay isang paulit-ulit na panawagan, isang tahimik na halakhak ng panahon na ang mga tao ay madaling mamali sa mga paakit na aral at isang paalala na ang pananatili sa salita ng Diyos ang tanging tunay na proteksyon laban sa mga tinig ng kadiliman. May mga gabi na ang katahimikan ay mas maingay kaysa sigaw. Sa mga sandaling iyon, ang budhi ng sangkatauhan ay kinakausap ng langit. Ang iglesia sa Tiatira ay minsang nakarinig ng ganoong tinig, ngunit pinili nilang pakinggan ang iba. Hindi sila agad tumalikod sa liwanag. Hindi sila biglang lumakad palayo sa katotohanan. Ang kanilang pagbagsak ay dahan-dahan, tahimik, nakabalot sa anyo ng kabanalan. Ito ang mapanganib na landas sapagkat ang kasinungalingan ay bihirang dumarating na may mukhang kasamaan. Kadalasan, ito ay dumarating na may ngiti, may pangako, may autoridad. At dito mismo bumagsak ang Tiatira. Sa aklat ng pahayag, pinayagan nilang magsalita ang tinig na hindi mula sa Diyos. Tinanggap nila ang pagtuturo na sumisira sa banal na pamantayan. Ang bunga nito ay espiritual na pagkabulag. Ito ang prinsipyong paulit-ulit na itinuro ni Ellen G. White. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang kasalanan ng sinaunang Israel sa pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay palaging inuulit ng mga nagpapanggap na Kristiyano.
Hindi ito simpleng obserbasyon. Isa itong makasaysayang babala. Ang Tiatira ay larawan ng isang iglesia na natutong mamuhay kasama ang kompromiso, natutong magkasundo sa maling aral, natutong ipikit ang mata sa unti-unting pagguho ng katotohanan. At nang ang maling mga guro ay makapasok, hindi na sila nakilala bilang kaaway. Sapagkat, gaya ng isinulat ni Ellen G. White sa manuscript releases, Tomo 11, papasok ng walang kamalay-malay, gagamit sila ng mga mapang-akit na salita at gagawa ng mahusay na mga maling paglalarawan ng may mapang-akit na taktika. Tahimik silang pumasok, may papuri sa labi, may husay sa pananalita, may kakayahang baguhin ang anyo ng katotohanan. Hindi sigaw ang kanilang sandata, kundi lambing, hindi galit, kundi pang-akit. At muli niyang sinabi sa parehong aklat, akitin nila ang mga alagad upang sumunod sa kanila. Hindi nila itinuturo ang mga kaluluwa patungo kay Kristo. Inilalayo nila ang mga ito patungo sa kanilang sarili. Ito ang espiritu ng Tiatira. Ito ang espiritu ng bawat panahon na pumapayag sa huwad na autoridad. Kapag ang iglesia ay huminto sa pagsusuri ng aral ayon sa salita ng Diyos, nagsisimula ang pagdulas. Kapag ang emosyon ay naging pamantayan at hindi na ang kasulatan, dumarating ang dilim. At ito ang ani ng pagsunod sa maling mga guro. Hindi agad kamatayan, hindi agad pagkawasak, kundi pagkawala ng malinaw na paningin. Unti-unting humihina ang konsensya, unti-unting lumalabo ang katotohanan, unti-unting nagiging normal ang kasinungalingan. Ito ang sinabi ng kasaysayan, ito ang nakita niya, at ang mundo ay nagpatuloy na hindi nakikinig. May sandali sa kasaysayan ng kaluluwa kung kailan ang liwanag ay hindi na lubos na liwanag. Hindi dahil nawala ang Diyos, kundi dahil pinayagan ng tao ang ibang tinig na magsalita kasama niya. Ganito nagsimula ang pagbagsak ng Tiatira. Hindi nila itinakwil ang katotohanan sa harap-harapan. Tinanggap lamang nila ang dagdag, isang maliit na kompromiso, isang bagong paliwanag, isang aral na tila mas malalim, mas malawak, mas mapagpalaya. Ngunit ang langit ay hindi naghahalo ng katotohanan at kamalian. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 2, walang pagkakaisa sa pagitan ng prinsipe ng liwanag at ng prinsipe ng kadiliman. Walang pagkakasundo sa pagitan ni Kristo at ni Belial. Ang mga salitang ito ay parang tabak na naghihiwalay ng dalawang kaharian. Walang gitna, walang neutral. Ngunit ang Tiatira ay naniwala na maaring pagsamahin ang dalawa at dito pumasok ang mga huwad na guro. Hindi sila dumating bilang hayagang kaaway. Dumating sila bilang mga tagapagdala ng bagong liwanag. Mga tinig na nagsasabing ang lumang daan ay masyadong makitid, na ang mga pamantayan ng Diyos ay maaaring iakma sa panahon. Ngunit malinaw ang babala. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 5, isinulat ni Ellen G. White, gagamitin ni Satanas ang bawat pagkakataon upang ipahiwatig ang kanyang sarili at ang kanyang mga mungkahi. Hindi siya pumipilit sa pintuan, siya ay sumisingit sa maliit na puwang ng pagod, sa sandali ng pagkalito, sa pagnanais na maging katanggap-tanggap sa mundo. At kapag siya ay nakapasok, hindi siya nananatiling tahimik. Sa ang dakilang kontrobersya, muli niyang sinabi, sa pamamagitan ng mga kapintasan sa karakter, si Satanas ay gumagawa upang makontrol ang buong isipan. Ito ang nangyari sa Tiatira, hindi isang biglaang rebelyon, isang unti-unting pagkasira ng karakter. Kapag ang iglesia ay huminto sa pag-iingat sa maliliit na bagay, nawawala ang kakayahang makilala ang malalaki. Kapag ang disiplina ay pinalitan ng pagpaparaya, ang kabanalan ay napapalitan ng damdamin, at ang dilim ay dumarating na parang ulap sa dapit hapon, tahimik, dahan-dahan, hindi napapansin.
Isinulat pa ni Ellen G. White sa mga pangyayari sa huling araw. Malapit na tayo sa katapusan ng kasaysayan ng mundong ito. At si Satanas ay gumagawa gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang manlinlang at sumira. Hindi ito babala para sa hinaharap lamang. Ito ay babala para sa ngayon. Ang espiritu ng Tiatira ay buhay kapag ang maling aral ay pinapayagang manatili. Kapag ang katotohanan ay isinasantabi upang hindi makasakit. Kapag ang mga huwad na tinig ay binibigyan ng plataporma sa loob ng bayan ng Diyos. At ang bunga nito ay palaging pareho, espiritual na pamamanhid, pagkalabo ng konsensya, pagkawala ng takot sa Diyos. Ito ang ani ng pagsunod sa maling mga guro. Hindi kaguluhan sa simula, kundi katahimikan. At sa katahimikang iyon, ang liwanag ay unti-unting namamatay. May sandali kung kailan ang bayan ng Diyos ay napapagod. Hindi pisikal, espiritual. Ang paghihintay ay humahaba. Ang mga panalangin ay tila bumabalik na walang sagot. At sa pagitan ng pag-asa at pagkaantala, may puwang na nabubuo. Sa puwang na iyon, pumapasok ang huwad na kapayapaan. Hindi ito dumarating na may sigaw. Dumarating ito na may aliw, may pangakong pahinga, may mensaheng nagsasabing hindi na kailangang maging masyadong mahigpit, na ang kabanalan ay maaaring gawing mas magaan, mas katanggap-tanggap, mas kaayon ng panahon. Ganito tinanggap ng Tiatira ang kompromiso. At ganito rin ang babala ni Ellen G. White tungkol sa huling mga araw. Isinulat niya sa mga pangyayari sa huling araw. Ang kaaway ay naghahanda para sa kanyang huling kampanya. Hindi ito bigla ang pagsalakay. Ito ay mahabang paghahanda, tahimik, sistematikong paglalatag ng mga impluensya na unti-unting humihina ang pagtutol ng konsensya. Kapag ang mga kaluluwa ay pagod na, mas madali silang kumbinsihin. Kapag ang pag-asa ay nahihirapan, mas madali silang akayin. At dito kumikilos ang kaaway. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 3, isinulat ni Ellen G. White, si Satanas ay may kapangyarihang magmungkahi ng mga pagdududa at lumikha ng mga maling teorya upang ilihis ang isipan mula sa tunay na mensahe. Hindi niya kailangang wasakin agad ang pananampalataya. Kailangan lamang niyang ilihis ito. Isang tanong dito, isang alternatibong paliwanag doon, isang bagong doktrina na tila mas mahabagin, mas makatao, mas moderno, at unti-unti ang malinaw na tinig ng Diyos ay natatabunan. Ito ang nangyari sa Tiatira. Ang huwad na kapayapaan ay pumalit sa banal na pagkatakot. Ang pagpaparaya ay pumalit sa disiplina. Ang damdamin ay pumalit sa katotohanan at ang mga puso ay naging mahina sa panlilinlang. Isinulat ni Ellen G. White sa mga aral ni Kristo, ang pagkakamali ay hindi kailanman nakakapinsala. Hindi ito kailanman nagpapabanal, ngunit palaging nagdudulot ng kalituhan at pagtatalo. Ang kamalian ay hindi neutral. Ito ay palaging may bunga. At ang bunga nito ay pagkakawatak-watak ng isip, paglabo ng espiritu, at pagkawala ng malinaw na direksyon. Kapag ang iglesia ay tumigil sa pakikipaglaban para sa dalisay na katotohanan, ang huwad na kapayapaan ang pumapalit. Isang katahimikan na hindi galing sa langit. Isang pahingang hindi nagmumula sa espiritu. Ito ang katahimikan bago ang mas malalim na gabi. Sa mga piling mensahe, Aklat 1, isinulat niya, patuloy na hinahangad ni Satanas na linlangin ang mga tagasunod ni Kristo gamit ang kaniyang nakamamatay na panlilinlang. Palagi, hindi minsan, hindi paminsan-minsan, palagi. At habang ang mundo ay abala sa sarili nitong ingay, ang espiritual na digmaan ay nagpapatuloy sa tahimik na mga sulok ng puso. Ito ang aral ng Tiatira. Kapag ang bayan ng Diyos ay napagod sa pagbabantay, pumapasok ang huwad na kapayapaan. At sa ilalim ng balabal ng katahimikan, ang dilim ay muling naghahari. Siya ay nagbabala, siya ay nagsulat, at ang panahon ay napatuloy na umaagos. May mga trahedya na hindi dumarating na may ingay. Dumarating sila na may katahimikan. Walang sigaw, walang babala sa labas. Ngunit sa loob, may unti-unting paghina ng tinig ng konsensya. Ganito namamatay ang espiritual na pagbabantay. Hindi sa isang iglap,
kundi sa libu-libong maliliit na pagpapasya na tila walang bigat. Sa bawat pagkakataong pinili ang kaginhawaan kaysa katapatan. Sa bawat sandaling ang katotohanan ay ipinagpaliban upang hindi makagulo. Ito ang naging karanasan ng Tiatira at ito rin ang larawang ipininta ni Ellen G. White tungkol sa huling mga araw. Isinulat niya sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 8. Hindi na nalalayo ang panahon kung kailan darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa, hindi iilan. Bawat kaluluwa. Ang pagsubok ay darating hindi bilang isang dramatikong eksena, kundi bilang tahimik na pagpili sa pagitan ng katotohanan at kompromiso. Kapag ang konsensya ay paulit-ulit na sinasawata, ito ay natutong manahimik. Kapag ang babala ay paulit-ulit na isinasantabi, ito ay nawawalan ng lakas. Isinulat pa niya sa mga hakbang patungo kay Kristo, hindi ang takot sa parusa o ang pag-asa sa walang hanggang gantimpala ang siyang umaakay sa mga disipulo ni Kristo na sumunod sa Kanya. Ang tunay na pagsunod ay hindi nakaugat sa takot. Ito ay nakaugat sa pag-ibig sa katotohanan. Ngunit kapag ang pag-ibig sa katotohanan ay napalitan ng pag-ibig sa kaginhawaan, ang kaluluwa ay nagsisimulang matulog. Sa ang dakilang kontrobersya, sinabi ni Ellen G. White, unti-unti sa una ay palihim at tahimik at pagkatapos ay mas lantaran habang lumalakas ito at nakokontrol ang isipan ng mga tao. Ang hiwaga ng kasamaan ay nagpapatuloy sa mapanlinlang nitong gawain. Ito ang mekanismo ng dilim, hindi biglaan, unti-unti, tahimik sa simula. Pagkatapos ay hayagan. Habang lumalakas, kinukuha nito ang kontrol ng isipan. Ito ang nangyari sa Tiatira. Ang kasamaan ay hindi agad naghari. Una, ito ay pinayagan. Pagkatapos, ito ay tinanggap. Sa huli, ito ay ipinagtanggol. At ang konsensya ng marami ay naging manhid. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 1. Plano ni Satanas na pahinain ang pananampalataya ng mga tao ng Diyos. Hindi niya kailangang sirain ang iglesia mula sa labas. Mas epektibo ang pagkasira mula sa loob. Sa sandaling ang bayan ng Diyos ay tumigil sa pakiramdam ng bigat ng kasalanan, nagsisimula ang espiritual na pagkabulag. Sa sandaling ang kabanalan ay naging opsyonal, ang katotohanan ay nagiging relatibo. Ito ang bunga ng pagsunod sa maling mga guro, hindi lamang maling doktrina, kundi patay na konsensya. At kapag ang konsensya ay natulog, ang dilim ay malayang gumagalaw. May sandali sa kasaysayan ng iglesia kung kailan ang katotohanan ay hindi na sinusukat sa salita ng Diyos, kundi sa nararamdaman ng puso. Kapag ang damdamin ang naging pamantayan, ang banal na mga hangganan ay unti-unting nawawala. Ganito lumalim ang sugat ng Tiatira. Hindi na nila tinatanong kung ano ang tama. Nagsimula silang magtanong kung ano ang komportable. Hindi na nila hinahanap ang kalooban ng Diyos. Hinanap nila ang katahimikan ng damdamin. At sa puntong iyon, ang katotohanan ay naging nababaluktot. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 5. Ang mga damdamin ay hindi pamantayan upang husgahan ang ating espiritual na kalagayan. Ngunit ito mismo ang naging saligan ng maraming kaluluwa. Kapag ang pakiramdam ang naging gabay, ang aral ay madaling baguhin. Kapag ang emosyon ang naging hukom, ang kasulatan ay itinutulak sa gilid. At dito nagwawagi ang panlilinlang. Sa mga piling mensahe, Aklat 1, isinulat ni Ellen G. White, ang kaaway ay masigasig na kumikilos upang akayin ng mga kaluluwa na palitan ng damdamin ang pananampalataya. Ito ang kanyang estratehiya, hindi tahasang pag-atake sa Biblia, kundi tahimik na pagpapalit. Palitan ang pananampalataya ng emosyon, palitan ang utos ng karanasan, palitan ang katotohanan ng impresyon. Ganito bumagsak ang Tiatira. Ang mga aral ay sinuri ayon sa kung ano ang nagbibigay ginhawa, hindi ayon sa kung ano ang banal. Ang mga guro ay pinakinggan dahil sila ay kaaya-aya, hindi dahil sila ay tapat. At ang iglesia ay unti-unting nawalan ng kakayahang makilala ang liwanag. Isinulat pa niya sa ang dakilang kontrobersya. Inaakay ni Satanas ang mga tao na tumingin sa kanilang sarili sa halip na kay Kristo.
Kapag ang tingin ay lumihis mula kay Kristo, ang puso ay nagiging sentro. At kapag ang puso ang naging sentro, ang katotohanan ay nawawala sa trono. Ito ang espiritu ng huling mga araw. Isinulat ni Ellen G. White sa mga pangyayari sa huling araw bilang pinakamataas na yugto sa dakilang drama ng panlilinlang, si Satanas mismo ang magpapanggap na Kristo. Hindi ito babala na puno ng detalye. Ito ay babala na puno ng bigat, sapagkat kung ang mundo ay handang tanggapin ang huwad na Kristo, gaano pa kaya ang mga pusong sanay na sumunod sa damdamin kaysa sa salita? Ang Tiatira ay naging bulag hindi dahil wala silang kaalaman, kundi dahil pinalitan nila ang katotohanan ng pakiramdam. Ito ang ani ng ganitong landas. Isang iglesia na puno ng karanasan, ngunit kulang sa kabanalan. Isang pananampalataya na malakas ang emosyon, ngunit mahina ang ugat. Isang bayan na nagsasabing sila ay buhay, ngunit ang konsensya ay halos patay na. May mga iglesyang marunong umawit, marunong manalangin, marunong magsalita ng wika ng langit, ngunit sa ilalim ng anyo ng kabanalan, may mga ugat na unti-unting nabubulok. Ganito ang larawan ng Tiatira, hindi sila walang gawa, hindi sila kulang sa aktibidad, ngunit ang kanilang katapatan sa katotohanan ay napalitan ng pagtitiis sa kamalian. At ang langit ay hindi tumitingin lamang sa panlabas. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomodo, hinihingi ng Panginoon ang katotohanan sa mga panloob na bahagi. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod. Ang Diyos ay humihingi ng katotohanan sa kaibuturan ng puso. Ngunit ang Tiatira ay natutong mamuhay sa dalawang mukha. Isang mukha para sa pagsamba, isa para sa kompromiso. At dito, nagsimulang mamatay ang espiritu. Sa mga propeta at hari, isinulat ni Ellen G. White, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nalilinis ang puso. Kapag si Kristo ay hindi na sentro, ang paglilinis ng puso ay humihinto. At kapag ang paglilinis ay huminto, ang kasalanan ay nakakahanap ng tahanan. Ito ang dahilan kung bakit ang panlabas na relihiyon ay hindi sapat. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, muling nagbabala si Ellen G. White. Ang libadura ng katotohanan ay tahimik at matatag na gumagana upang baguhin ang kaluluwa. Ngunit may isa pang pampaalsa, ang pampaalsa ng kamalian. Ito rin ay gumagawa ng tahimik. At kapag ito ang pinayagan, ang buong masa ay naaapektuhan. Ganito ang nangyari sa Tiatira. Hindi sila biglang naging masama. Pinayagan lamang nila ang kaunti. At ang kaunting iyon ay lumaganap. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 4, isinulat niya, kaunting libadura ang nagpapakumbo sa buong masa. Ang maliit na kompromiso ay hindi nananatiling maliit. Ito ay lumalaki. Ito ay kumakalat. At sa huli, binabago nito ang buong pagkakakilanlan ng iglesia. May anyo pa rin ng kabanalan. Ngunit wala na ang kapangyarihan nito. Ang mga salita ay naroon pa, ngunit ang espiritu ay nalulungkot. Ang mga awit ay umaalingaw-ngaw, ngunit ang konsensya ay tahimik. Ito ang trahedya ng panlabas na relihiyon. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat True. Ang mga anyo ng relihiyon ay ipagpapatuloy ng marami na nawalan ng diwa ng sakripisyo at pagtanggi sa sarili. Ito ang huling larawan ng Tiatira. Relihiyon na walang pagsasakripisyo, pagsamba na walang pagbabago, kabanalan na walang katotohanan. At sa ganitong kalagayan, ang bayan ng Diyos ay nagiging bukas sa mas malalim na panlilinlang. Siya ay nakita ito, isinulat niya ito, at iniwan niya ang babala sa mga handang makinig. May pagkabulag na mas mapanganib kaysa pagkawala ng pisikal na paningin. Ito ay ang pagkawala ng espiritual na disernimento. Kapag ang kaluluwa ay sanay na sa kompromiso, dumarating ang sandali na ang liwanag at dilim ay nagmumukhang magkapareho. Ang banal at karaniwan ay nahahalo. Ang tinig ng Diyos ay nagiging isa na lamang sa maraming tinig. Ganito ang naging kalagayan ng Tiatira. Hindi nila namalayan kung kailan nagsimulang magbago ang kanilang paningin. Ang mga babala ay naroon. Ang salita ay patuloy na nagsasalita. Ngunit ang kanilang mga mata ay natabingan ng pagtitiis sa kamalian. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang
dakilang kontrobersiya. Isa sa mga pakana ni Satanas ang pagsamahin ang kasinungalingan at katotohanan. Ito ang pinakamasilang sandata ng kaaway, hindi lantad na kasinungalingan, kundi kalahating katotohanan. Kapag ang kamalian ay hinaluan ng liwanag, ito ay nagiging mas katanggap-tanggap, mas mahirap makilala, mas madaling yakapin, at dito nagsisimula ang espiritual na pagkabulag. Sa mga patotoo para sa simbahan Tomo 4, isinulat niya, paulit-ulit na inihaharap sa akin ang panganib ng pag-iisip ng mga maling ideya, ng pag-iisip ng mga pagkakamali. Hindi aksidente ang panlilinlang, ito ay proseso. Paulit-ulit, unti-unti, sa bawat pagkakataong pinipili ang katahimikan kaysa katotohanan, humihina ang paningin. Sa bawat sandaling ang maling aral ay pinapayagang manatili upang mapanatili ang kapayapaan. Nababawasan ang kakayahang makilala ang liwanag. At kapag ang paningin ay humina, ang kaluluwa ay nagiging madaling bihagin. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 2, patuloy na pinipilit ni Satanas ang mga huwad upang iligaw ang katotohanan. Palagi, walang pahinga, walang pagitan. Habang ang iglesia ay abala sa mga gawain, ang kaaway ay abala sa pagpasok ng huwad. Habang ang mga tao ay kampante sa kanilang karanasan, ang panlilinlang ay lumalalim. Ito ang trahedya ng Tiatira. Hindi sila tinangay ng isang malaking kasinungalingan. Sila ay inubos ng maliliit at sa huli, ang kanilang espiritual na mata ay hindi na makakita ng malinaw. Isinulat pa ni Ellen G. White sa mga propeta at hari, kapag pinipili ng mga tao ang sarili nilang landas, inilalagay nila ang kanilang sarili sa lupang sakop ni Satanas. Ang sariling landas ay palaging may kabayaran. Kapag ang pamantayan ng langit ay pinalitan ng pamantayan ng tao, ang proteksyon ng Diyos ay unti-unting iniiwan at ang dilim ay pumapasok. Ito ang ani ng pagsunod sa maling mga guro, hindi agarang pagbagsak, kundi unti-unting pagkawala ng paningin. At kapag ang paningin ay nawala, ang kaluluwa ay naglalakad sa bangin na hindi niya nakikita. Siya ay nagbabala, siya ay nagsulat. At iniwan niya ang aral ng Tiatira bilang salamin ng ating panahon. Ang pinakamalungkot na bahagi ng espiritual na pagbagsak ay hindi ang ingay ng kasalanan. Ito ay ang katahimikan ng paglayo kay Kristo. Walang biglaang pamamaalam, walang hayagang pagtanggi. Ang paghiwalay ay dahan-dahan, halos hindi namamalayan. Una, nababawasan ang oras ng panalangin. Pagkatapos, nagiging pamilyar ang salita, ngunit nawawala ang lalim. Sa huli, ang presensya ni Kristo ay napapalitan ng relihiyosong gawain. Ganito ang naging landas ng Tiatira. Hindi nila itinakwil ang pangalan ni Jesus, ngunit unti-unti nilang inalis siya sa sentro. At kapag si Kristo ay hindi na sentro, ang lahat ay nawawala sa tamang ayos. Isinulat ni Ellen G. White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Ang kawalan ni Jesus ang siyang nagpapadilim sa tahanan. Hindi lamang tahanan ang tinutukoy nito. Ito ay totoo sa iglesia. Ito ay totoo sa kaluluwa. Kapag ang presensya ni Kristo ay nawala, pumapasok ang dilim kahit gaano pa karami ang mga gawain at aktibidad. Sa ang pagnanais ng mga panahon, isinulat ni Ellen G. White, patuloy na pagsisikap ni Satanas na maling ilarawan ang katangian ng Diyos, ang kalikasan ng kasalanan, at ang tunay na mga isyong nakataya sa malaking tunggalian. Kapag ang karakter ng Diyos ay nabaluktot sa isip ng tao, ang pagsunod ay nagiging pabigat, hindi pribilehiyo. Ang kabanalan ay nagiging legalismo at ang biyaya ay nagiging dahilan ng pagpaparaya. Ito ang ginagawa ng kaaway. Inilalayo ang mga puso kay Kristo. At kapag ang puso ay lumayo, ang pananampalataya ay nagiging porma lamang. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 1, ang simpleng pagpapahayag ng kabanalan ay walang saysay. Ang panlabas na relihiyon ay walang halaga kung wala ang buhay na ugnayan kay Kristo. Ngunit ito ang kalagayan ng Tiatira. May propesyon, may pangalan, may anyo, ngunit kulang sa presensya. At kapag ang presensya ng Diyos ay nawala, ang iglesia ay nagiging bukas sa impluensya ng mundo. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan,
Tomo 6. Ang mundo ay mabilis na nagiging hinog para sa pagkawasak. Habang ang mundo ay papalapit sa huling hangganan nito, ang iglesia ay tinatawag na manatiling malapit kay Kristo. Ngunit kapag ang ugnayang ito ay naputol, ang bayan ng Diyos ay nagiging tulad ng mundo na dapat sana nilang liwanagan. Ito ang tahimik na trahedya. Hindi nila napansin kung kailan sila lumayo. Hindi nila namalayan kung kailan napalitan ang debosyon ng rutina. At sa puntong iyon, ang maling mga guro ay madaling makapasok sapagkat ang pusong hiwalay kay Kristo ay laging naghahanap ng kapalit. At ang kapalit na iyon ay bihirang galing sa langit. Ito ang aral ng Tiatira. Kapag si Kristo ay unti-unting inalis sa trono ng puso, ang dilim ay tahimik na pumapalit. May sandali sa espiritual na paglalakbay kung kailan ang takot sa Diyos ay unti-unting napapalitan ng pagiging pamilyar. Ang kabanalan ay nagiging karaniwan. Ang banal ay nagiging ordinaryo. At ang konsensya ay natutong makibagay sa presensya ng kasalanan. Ganito nangyari sa Tiatira. Hindi sila tumigil sa pagsamba. Tumigil lamang silang manginig sa harap ng kabanalan. At kapag ang banal na pagkatakot ay nawala, ang mga hangganan ay naglalaho. Isinulat ni Ellen G. White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, Tomo 4. Ang tunay na takot sa Diyos ay umaakay sa mga tao na umiwas sa kasamaan. Kapag ang takot sa Diyos ay buhay, ang kasalanan ay iniiwasan. Ngunit kapag ito ay humina, ang kasalanan ay tinatanggap. Ito ang tahimik na pagbabago. Sa mga propeta at hari, isinulat ni Ellen G. White, ang muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan sa ating kalagitnaan ang pinakamalaki at pinakamaapura sa lahat ng ating pangangailangan. Ngunit ang Tiatira ay hindi naghanap ng pagbabagong buhay. Sila ay nasiyahan sa kanilang kalagayan. At ang kasiyahang iyon ay naging pintuan ng panlilinlang. Kapag ang bayan ng Diyos ay tumigil sa paghahangad ng mas malalim na kabanalan, ang kaaway ay nagkakaroon ng puwang. Isinulat ni Ellen G. White sa Mga Piling Mensahe, Aklat 1, kapag ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapatotoo kung ano ang katotohanan iyon ay mananatili magpakailanman bilang katotohanan. Ngunit kapag ang katotohanan ay hindi na pinanghahawakan ng may paninindigan, ito ay nagiging opinyon. At kapag ang katotohanan ay naging opinyon, ang iglesia ay nawawala sa malinaw na direksyon. Ganito ang naging kalagayan ng Tiatira. Ang mga pamantayan ng Diyos ay naging paksa ng talakayan. Ang malinaw na utos ay naging bukas sa interpretasyon. At ang kabanalan ay naging personal na pagpili. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Walang sinuman ang nasa mas malaking panganib mula sa impluensya ng masasamang espiritu kaysa sa mga sa kabila ng direkta at sapat na patotoo ng mga kasulatan ay itinatanggi ang pag-iral at pagkilos ng dyablo. Kapag ang espiritual na realidad ay itinanggi, ang tao ay nagiging bukas sa impluwensiya nito. At dito lumalalim ang pagkabulag. Ang takot sa Diyos ay hindi emosyon. Ito ay pagkilala sa kanyang autoridad. Ito ay pagyuko ng puso sa kanyang kalooban. Kapag ito ay nawala, ang pagsamba ay nagiging ritual, ang panalangin ay nagiging gawi, ang pananampalataya ay nagiging kultura. Ito ang larawan ng Tiatira sa huling yugto. Isang bayan na marunong magsalita tungkol sa Diyos, ngunit hindi na nanginginig sa kanyang presensya. Siya ay nagbabala. Isinulat niya ang pangangailangan ng muling pagbabagong buhay at iniwan niya ang mensahe na ito para sa iglesyang nabubuhay sa gilid ng kawalang malay. May mga sandali na ang dilim ay hindi dumarating bilang dilim. Dumarating ito na may anyo ng liwanag. May wika ng kabanalan. May mga talatang binibigkas. May mga pangakong tila mula sa langit. Ito ang pinakamaselang anyo ng panlilinlang sapagkat ang kasinungalingan na nagbabalat kayo bilang katotohanan ay mas mapanganib kaysa lantad na kasamaan. Ganito kumilos ang Espiritu sa Tiatira. Hindi nila tinanggap ang kasalanan dahil ito ay masama. Tinanggap nila ito dahil ito ay ipinresenta bilang mas malalim na pagkaunawa.
bilang bagong liwanag, bilang mas malawak na pananaw. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo Timko, si Satanas ay bumaba na may dakilang kapangyarihan dahil alam niyang maikling panahon na lamang ang mayroon siya. Kapag ang oras ay maigsi, ang panlilinlang ay tumitindi. Hindi na sapat ang mababaw na kasinungalingan. Ang kaaway ay gumagamit ng mga talata ng relihiyosong pananalita ng anyo ng kabanalan. Sa mga piling mensahe, Aklat 2, isinulat ni Ellen G. White, ang pinakahuling panlilinlang ni Satanas ay ang pagpapawalang bisa sa patotoo ng Espiritu ng Diyos. Kapag ang patotoo ng Espiritu ay isinantabi, ang iglesia ay nawawalan ng proteksyon. At kapag ang proteksyon ay nawala, ang huwad na liwanag ay madaling tinatanggap. Ganito nangyari sa Tiatira, ang mga babala ay naroon. Ang mensahe ay malinaw, ngunit ang tinig ng Espiritu ay pinalitan ng tinig ng karanasan at personal na interpretasyon. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Walang ibang sandigan, walang alternatibong pundasyon, tanging ang katotohanan ng Biblia. Kapag ito ay hindi naging ugat ng isipan, ang kaluluwa ay madaling madadala ng huwad na liwanag. Sa mga naunang aklat, isinulat niya, ginagamit ngayon ni Satanas ang lahat ng paraan sa panahong ito ng pagtatatak upang ilayo ang isipan ng mga tao ng Diyos mula sa kasalukuyang katotohanan. Ito ang kanyang layunin, ilayo ang isipan mula sa kasalukuyang katotohanan. Palitan ito ng emosyon, ng karanasan, ng mga aral na kaaya-aya. At sa ganitong paraan, ang espiritu ng Tiatira ay muling bumabangon sa bawat henerasyon, hindi sa pamamagitan ng lantad na pagtalikod, kundi sa pamamagitan ng marahang pagpapalit. Palitan ang Biblia ng opinyon, palitan ang espiritu ng impresyon, palitan ang katotohanan ng kompromiso. Ito ang huling anyo ng panlilinlang. Isang iglesia na naniniwalang sila ay nasa liwanag, habang sila ay naglalakad na sa anino. May mga sandali na ang langit ay nagsasalita, ngunit ang lupa ay nananatiling tahimik. Hindi dahil walang mensahe, kundi dahil ang mga puso ay natutong huwag na makinig. Ito ang huling yugto ng espiritual na pagkasensitibo. Ang babala ay naririnig, ngunit hindi na tumatagos. Ang liwanag ay nakikita, ngunit hindi na tinatanggap. Ang konsensya ay ginigising, ngunit bumabalik sa pagtulog. Ganito ang nangyari sa Tiatira. Hindi sila kulang sa paalala. Ang salita ay patuloy na bumibigkas. Ang espiritu ay patuloy na kumakatok. Ngunit ang pagtugon ay naging mabagal hanggang sa ito ay tuluyang nawala. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo Timbo. Ang mga babala at pagsaway ay hindi ibinibigay dahil sa anumang espesyal na kasiyahan sa paggawa nito, kundi dahil kinakailangan ang mga ito. Ang babala ay hindi parusa. Ito ay habag. Ngunit kapag ang habag ay tinanggihan, ang kaluluwa ay naiwan sa sarili nitong pagpili. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat ni Ellen G. White, kung bubuksan ng mga tao ang kanilang mga puso upang tanggapin ang katotohanan, sila ay maliligtas. Hindi kulang ang katotohanan. Ang kulang ay bukas na puso. Kapag ang puso ay sarado, ang liwanag ay tumatama lamang sa ibabaw. At sa paglipas ng panahon, ang ibabaw ay tumitigas. Isinulat pa niya sa mga piling mensahe, Aklat 1, ang paulit-ulit na pagsaway ay nagpapatigas ng puso. Ito ang mapanganib na bunga ng paulit-ulit na pagtanggi. Hindi lamang nawawala ang pagkakataon. Tumitigas ang kaluluwa. Ganito ang naging wakas ng Tiatira. Ang mga paalala ay naging pamilyar. Ang mga mensahe ay naging karaniwan. At ang tinig ng Diyos ay naging background lamang ng kanilang relihiyosong buhay. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, layunin ni Satanas na linlangin ang mundo tungo sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Kapag ang tao ay kumbinsido na siya ay ligtas, tumitigil siya sa pagbabantay. Kapag ang iglesia ay naniniwalang sila ay maayos, humihinto sila sa pagsusuri ng sarili. At dito pumapasok ang tahimik na pagkawasak.
Ang Tiatira ay hindi bumagsak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sila ay bumagsak dahil sa pagtanggi sa liwanag. Ito ang huling bunga ng pagsunod sa maling mga guro. Hindi lamang maling paniniwala, kundi pusong hindi na tumutugon. At kapag ang puso ay hindi na tumutugon, ang langit ay nananatiling nakatayo sa labas, kumatok, nagbabala, nag-anyaya, ngunit ang pinto ay hindi na binubuksan. Siya ay nakita ito, isinulat niya ito, at iniwan niya ang tanong para sa bawat henerasyon. Makikinig pa ba tayo? May sandali sa dakilang kasaysayan ng pagtubos kung kailan ang pagsusuri ng langit ay hindi muna bumababa sa sanlibutan. Ito ay nagsisimula sa loob ng bayan ng Diyos. Hindi ito popular na mensahe, hindi ito kaaya-aya pakinggan, ngunit ito ay malinaw sa kasulatan at sa mga babala na iniwan. Ang Tiatira ay hindi hinatulan dahil sa kamangmangan, sila ay hinatulan dahil sa liwanag na kanilang tinanggihan. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 1, ang paghuhukom ay dapat magsimula sa bahay ng Diyos. Ito ang kaayusan ng langit. Bago harapin ang mundo, sinusuri muna ang iglesia. Bago ang mga bansa, ang mga nagaangking sumunod kay Kristo. At sa pagsusuring ito, hindi binibilang ang mga salita, tinitimbang ang mga puso. Sa ang dakilang kontrobersya, isinulat ni Ellen G. White, ang gawa ng bawat tao ay sinusuri sa harap ng Diyos. Walang nakakalusot, walang natatago. Ang mga lihim na kompromiso, ang mga tahimik na pagtanggap sa maling aral, ang mga sandaling pinili ang katahimikan kaysa katotohanan, lahat ay dumaraan sa liwanag ng banal na pagsusuri. Ito ang hindi nakita ng Tiatira. Inakala nilang sapat ang kanilang gawa, na sapat ang kanilang pangalan, na sapat ang kanilang panlabas na relihiyon. Ngunit ang langit ay naghahanap ng katapatan. Isinulat ni Ellen G. White sa mga aral ni Kristo, ang pagkatao ay nabubunyag sa pamamagitan ng mga pangyayari. Kapag dumating ang pagsubok, lumilitaw kung sino talaga ang ating sinasamba. Hindi sa oras ng kapayapaan, kundi sa oras ng pagpili. Sa mga piling mensahe, Aklat Trikyo, isinulat ni Ellen G. White, ang mga araw ng paglilinis ng simbahan ay mabilis na dumarating. Ang paglilinis ay hindi ideya, ito ay proseso. At ito ay nagaganap ngayon. Habang ang mundo ay abala sa sariling mga balita, ang langit ay abala sa pagsusuri ng mga kaluluwa. Habang ang marami ay naghahanap ng aliw, ang Diyos ay naghahanap ng katapatan. Ito ang bigat ng mensahe ng Tiatira. Hindi sapat ang pagiging miyembro, hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang aktibidad. Ang tanong ay, sino ang naghahari sa puso? Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 10. Malapit nang masubok ang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng maalab na mga pagsubok. Ang apoy ay naghihiwalay ng tunay at huwad. Hindi nito nililikha ang karakter. Ibinubunyag nito. Ang Tiatira ay nabigo sa ganitong apoy, hindi dahil kulang sila sa pagkakataon, kundi dahil pinili nila ang kompromiso. Ito ang mensahe para sa huling henerasyon. Ang hatol ay nagsisimula sa bahay ng Diyos at bawat kaluluwa ay tinatawag na tumayo sa liwanag ng banal na pagsusuri. May mga sandali na ang awa ng langit ay nagsasalita sa huling pagkakataon, hindi sa sigaw, kundi sa tahimik na panawagan. Ang Tiatira ay hindi iniwan ng walang paalala. Binigyan sila ng panahon. Binigyan sila ng liwanag. Ngunit ang pagtugon ay naantala at ang pagkaantala ay may hangganan. Isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya, hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban o ang konsensya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimilit. Ito ay nag-aanyaya. Ngunit kapag ang paanyaya ay paulit-ulit na tinatanggihan, dumarating ang sandali ng pananahimik. Sa mga patotoo para sa simbahan Tomo 4, isinulat niya, nakakatakot na paglaruan ang mga walang hanggang katotohanan. Ang walang pakialam sa walang hanggan ay may mabigat na bunga. Ang huling panawagan ay hindi palaging dramatiko. Minsan ito ay simpleng pakiramdam sa puso, isang banayad na pagkabagabag, isang tahimik na babala, isang mensaheng muli mong narinig, ngunit pinili ng Tiatira na maghintay.
at ang paghihintay ay naging pagtanggi. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 1. Ngayon na ang panahon upang maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, ang espiritu ng Tiatira ay buhay kapag ang tao ay palaging nagpapaliban, kapag ang pagsisisi ay ipinagpapabukas, kapag ang katotohanan ay kinikilala ngunit hindi sinusunod. Ito ang huling larawan bago dumating ang hatol. Isinulat ni Ellen G. White sa mga pangyayari sa huling araw. Mabilis nang magsasara ang probasyon. Ang pinto ng biyaya ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ito ang huling paalala, hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Siya ay nakita ito, isinulat niya ito, at iniwan niya ang panawagan sa bawat kaluluwang may pandinig. Dumarating ang sandali na ang gitna ay nawawala. Wala nang neutral. Ang bawat kaluluwa ay tumatayo sa isang panig. Ito ang huling paghihiwalay. Ang Tiatira ay nabuhay sa mahabang panahon sa pagitan ng liwanag at dilim, sa pagitan ng katotohanan at kompromiso. Ngunit ang panahon ng pagitan ay hindi permanente. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Malapit nang matapos ang dakilang kontrobersya. Kapag ang wakas ay papalapit, ang mga linya ay nagiging malinaw. Ang mga puso ay inihahayag. Ang mga pagpili ay nagiging hayag. Sa mga piling mensahe Aklat 1, isinulat ni Ellen G. White, susubukan ang bawat kaluluwa. Walang eksepsyon, walang pagtatago. Ang huling pagsubok ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod. Ito ay tungkol sa kung sino ang tunay na sinasamba ng puso. Sa mga patotoo para sa simbahan, Tumukhaim ko, isinulat niya, ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang maruming lalaki o babae. Ang tatak ng Diyos ay hindi inilalagay sa kompromiso. Ito ay ibinibigay sa mga pusong nalinis ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritu ng Tiatira ay napakapanganib, sapagkat ito ay nagtuturo sa mga tao na mamuhay sa gitna, natanggapin ang kaunti, na ipagpaliban ang ganap na pagsuko, ngunit sa huling sandali, walang gitna. Sa mga kaganapan sa huling araw, isinulat ni Ellen G. White, malapit ng lahat ay manindigan, paburman o laban kay Kristo. Ito ang wakas ng pagpapaliban. Ito ang wakas ng kompromiso. Ito ang wakas ng tahimik na paglayo. Ang huling paghihiwalay ay hindi gawa ng tao. Ito ay gawa ng katotohanan. Ang liwanag ang naghihiwalay, ang salita ang naglalantad, ang espiritu ang tumatawag sa huling pagkakataon, at ang bawat kaluluwa ay sasagot sa salita man o sa katahimikan. Ang Tiatira ay tumanggi sa liwanag, at ang dilim ang kanilang pinili. Ito ang babala para sa ating panahon. Hindi sapat ang pagiging malapit sa katotohanan. Kailangang tumayo sa loob nito. Siya ay nakita ang sandaling ito. Isinulat niya ito at iniwan niya ang mensahe na ang oras ng pagpili ay halos tapos na. Sa dulo ng lahat ng bagay, hindi ang ingay ng sanlibutan ang mananaig, kundi ang patotoo ng liwanag. May huling sandali kung kailan ang Espiritu ng Diyos ay magsasalita ng malinaw sa bawat puso. Hindi na sa pamamagitan ng mga sistema, hindi na sa pamamagitan ng mga istruktura, kundi direkta sa konsensya. Ito ang huling patotoo. Ang Tiatira ay nagkaroon ng maraming pagkakataon, maraming mensahe, maraming babala. Ngunit ang kanilang puso ay nanatiling hati, at ang hati na puso ay hindi na nanatiling hati magpakailanman. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo Pimpo, kapag ang katangian ni Kristo ay ganap na maipakita sa kanyang mga tao, saka siya darating upang angkinin sila bilang kanyang mga anak. Ito ang layunin ng langit, hindi lamang kaalaman, hindi lamang pagsunod, kundi pagbabagong anyo ng karakter. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, isinulat niya, si Kristo ay naghihintay ng may pananabik na paghahangad para sa pagpapakita ng kanyang sarili sa kanyang simbahan. Hindi naghihintay ang langit sa mga programa. Naghihintay ito sa mga pusong ganap na isinuko.
Kapag ang liwanag ay tuluyang tinanggap, ang buhay ay nagbabago. Kapag ang katotohanan ay yumakap sa puso, ang karakter ay nahuhubog ayon kay Kristo. Ito ang kabaligtaran ng espiritu ng Tiatira. Sapagkat ang Tiatira ay pumili ng anyo kaysa pagbabago, ng gawain kaysa presensya, ng kompromiso kaysa kabanalan. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 1, nais ng Panginoon na maabot natin ang pamantayan ng pagiging perpekto na naging posible para sa atin sa pamamagitan ng kaloob ni Kristo. Ito ang huling panawagan, hindi mas mababang pamantayan, kundi ang pamantayan ni Kristo. At kapag ang pamantayang ito ay tinanggihan, ang liwanag ay nananatiling nasa labas. Ngunit kapag ito ay tinanggap, ang kaluluwa ay nagiging patotoo. Sa ang dakilang kontrobersya, isinulat ni Ellen G. White, ang huling tagumpay ng simbahan ng Diyos ay magiging maluwalhati. Hindi dahil sa bilang, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa katapatan. Ito ang huling patotoo ng liwanag, isang bayan na nakatayo sa katotohanan sa gitna ng kadiliman, isang iglesia na hindi nakipagkasundo sa maling aral, isang henerasyon na piniling sundin ng kordero saan man siya pumaroon. Ang Tiatira ay iniwan bilang babala. Ang natitirang bayan ay tinatawag bilang patotoo. Sa wakas, ang lahat ay humahantong sa isang tanong. Hindi tanong ng relihiyon, hindi tanong ng tradisyon, kundi tanong ng puso. Ang Tiatira ay iniwan bilang babala sa bawat henerasyon, isang larawan ng kung ano ang nangyayari kapag ang katotohanan ay hinahaluan ng kompromiso, kapag ang liwanag ay pinapayagang maging malabo, kapag ang mga huwad na guro ay tinatanggap dahil sila ay kaaya-aya, ngunit iniwan din ang pangako. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa huling malaking tunggalian, bawat kaluluwa ay susubukin. Ito ang huling eksena ng dakilang tunggalian. Hindi grupo ang sinusubok, hindi sistema. Bawat kaluluwa. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, isinulat niya, italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga, gawin itong iyong pinakaunang gawain. Ang tagumpay sa huli ay nagsisimula sa araw-araw, hindi sa malalaking sandali, kundi sa tahimik na pagsuko ng puso. Ang espiritu ng Tiatira ay nabubuhay kapag ang tao ay nag-iingat ng maliit na reserba para sa sarili. Kapag ang pagsunod ay may kondisyon, kapag ang katotohanan ay tinatanggap lamang hanggat ito ay hindi nakakasakit, ngunit ang liwanag ay hindi nakikipagkasundo. Isinulat ni Ellen G. White sa mga piling mensahe, Aklat 1, walang kompromiso sa pagitan ng mabuti at masama, walang gitna, walang kalahati, walang pansamantalang katapatan. Ang huling panawagan ng langit ay malinaw, ganap na pagsuko, buong puso, buong isip, buong buhay. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 9, tanging ang mga namumuhay ayon sa liwanag na taglay nila ang makakatanggap ng mas dakilang liwanag. Ang liwanag ay ibinibigay sa mga sumusunod, hindi sa mga nag-aantala, hindi sa mga nagkakandili ng kompromiso. Ito ang wakas ng mensahe ng Tiatira. Ang dilim ay bunga ng pagsunod sa maling mga guro. Ngunit ang liwanag ay bunga ng pagsunod kay Kristo. Siya ay nakita ang dalawang landas. Isinulat niya ang babala at iniwan niya ang paanyaya. Ang tanong ngayon ay hindi na kung malinaw ang mensahe. Ang tanong ay kung sino ang handang tumugon. Ang may pakinig, makinig. Kung naabot mo na ang dulo ng pagninilay na ito kasama ko, isulat sa mga komento, hindi ako lilihis sa landas ng Diyos. Susunudin ko si Jesus hanggang sa wakas.